So today, tingnan natin kung ano ang nangyayari sa condo real estate market. According dito sa news article ng Toronto Star, more than 25 Ontario housing developers are going bust this year. So nagpa-file sila ng bankruptcy. It has been the highest number that the province has seen in years, right? So marami mga development projects ang hindi natutuloy. And yung mga pre-sale buyers are seeing their purchase agreements torn up as more projects go into receivership, and often buyers will lose some or all of their deposits. So ito ay isa sa mga downside ng pagbili ng pre-construction project. So maganda talaga na importante na makita ng lawyer nyo yung mga pinipirmahan yung documents para ma-review at para informed kayo kapag bumibili kayo ng mga pre-construction projects. And according sa stat ng Toronto Real Estate Board, ang sales to new listings ratio ng second quarter ng 2024 versus 2023, bumaba yung number ng mga bahay na nabibenta at yung new listings tumaas. So, gaano ang binaba ng sales? It's minus 23% compared to second quarter of last year. And ang number ng listings ng mga condo, apartments dito sa Toronto, ng second quarter ng 2024 versus 2023 ay dumami ng 36.5%. And ang total condo apartment sales compared from last year, bumaba ng 19.8%. Yung average selling price compared sa last year, bumaba lang siya ng 1.2%. So, not that much ang binaba ng presyo. So, isa sa mga resources na tinitingnan ko din kapag tinitingnan ko yung sentiment ng market is itong Reddit subgroup na Toronto Real Estate. At ito nga, merong nag-post doon na nag-decide sila ng kanyang asawa na mag-upgrade from a one plus condo apartment in Richmond Hill to a two-bedroom sa may Humber Bay. And na-accept yung offer niya. And it's supposed to close in a few weeks. Now, bumili muna sila before sila magbenta ng condo. So, ngayon nagkakaproblema sila na ibenta yung kanilang current condo. Ni-reduce na nila ng ni-reduce, pero hindi pa rin nila mabenta. Ito yung challenge kasi kapag bibili ka muna versus magbenta. Especially mga condos, right? Ito yung mga importanteng tinitingnan nyo at ng real estate agent nyo, yung mga ganitong stats para alam nyo kung ano yung gagawin yung hakbang or strategies para informed kayo, right? Kasi hindi biro ang malagay sa ganitong sitwasyon kasi hindi lang na malulus nyo yung deposit nyo dun sa binili nyo na condo kung hindi nyo ma-close. Ang problema pa kasi nito is pwede kayong isu nung binilan nyo ng condo dun sa magiging difference kung magkano nila mabibenta na lang yung current property nila, right? So kung ano yung difference, kung let's say 500 or 650,000 yung condo na binili nyo, na lilipatan nyo sana, tapos yung current owners, dahil slow ang condo market, na ibenta niya lang ng from 650 na benta niya ng 550. So there's a $100,000 difference. Yung $100,000 difference, pwede nila kayong habulin. Besides dun sa deposit nyo, pwede nila kayong isu para makuha sa inyo yung difference. So nakikita nyo yung challenge kapag napunta kayo sa ganitong sitwasyon. And may mga challenges din in terms of financing. So kung kaya nyong i-accommodate yung dalawang properties, well, maybe you can buy first and sell later. Pero again, mas maganda na alam nyo yung current state of the market, informed kayo at ini-inform din kayo ng realtor nyo para mas makapag-strategize kayo and para aware kayo kung ano yung mga possible scenarios na papasukin nyo.